Petrogas import na si Wilma Salas may seryosong babala sa Creamline. Mas determinado nga ba dahil may pinanghuhugutan? At malaking problema ng Cool Smasher sa quarterfinals, alamin. Pero before we begin, please don't forget to subscribe, like and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa Creamline happenings. Nitong Huwebes, August 22, naganap ang huling laban ng Creamline sa preliminaries ng PVL Reinforced Conference. Dito ay nakaharap nila ang winless na Zeus Thunderbells pero hindi nagpakakumpiyansa sina Erica Staunton at Bernadette Pons sa laban. Bagamat mga baguhan ng kanilang nakaharap, nagpakawala pa rin ng malalakas na palo ang dalawa. Nagkaroon din ng mas mahabang playing time si Lori Bernardo. Nakuha nga ng Cool Smashers in straight sets ang game na ito, 25-17, 25-15 at 25-22. Umiscore lang naman ng 17 big points ang import nilang si Erica, while 11 points ang nagawa ni MV Pons with 12 excellent digs and 6 excellent receptions. Pero bagamat nagbubunyi ang Creamline sa pagkapanalong ito, aware sila na isang matinding pagsubok ang kakaharapin nila pagdating sa quarterfinals. Sa panalong ito kasi ng CCS, nalagay sila sa ikatlong pwesto at makakaharap ang number 6 seed na Petrogas Angels. Bardagulan nga agad sa QF pa lang at tila magiging rematch ito ng 2019 Reinforced Conference Finals kung saan nanaig ang PGA. Matatandaang nag-struggle din ng Girls in Pink sa Angels noong preliminary round, getting a heartbreaking 5-set loss sa kanilang long-time rival. Pasabog nga sa game na ito si Wilma Salas, scoring 34 points and tallying 17 excellent digs. Kaya naman sa muling paghaharap ng Creamline at Petrogas sa quarterfinals, marami ang kinakabahan dahil isa sa mga teams na ito ay automatic na malalaglag after one game only. Yes, knockout quarterfinals po ang format ng PVL ngayon, kaya non-bearing kung maganda ang record noong preliminary round dahil isang talo lang ay laglag na sila sa susunod na round at hindi na mapapabilang pa sa Invitational Conference. Samantala, inamin naman ni Salas sa isang interview na magiging mahirap ang nalalapit na laban at alam nilang maraming nag-aabang sa bakbakang ito. Pero nagbabala siya na lalaban daw ang Angels at gagawin ang lahat para mapataob ang 8-time PVL champs. We know this game no easy game, but I say every time the same. So we go to the court for fight, go to the court for smile, for enjoy every time. I think this is the point every time for Petrogas to win, and we know now that the last part is more important. So we can go to this last game, final game, for we put everything in the court more than this second round. For sure, this game with Creamline, many people waiting for this game. It's difficult, but we go to the court for fight, go to the court for everything. We play good, we have more confident younger player. Siguradong magiging malaking pagsubok nga ito for Creamline dahil hindi pa rin makakabalik ang MVP trio nilang sina Tots Carlos, Gemma Galanza at Alyssa Valdez. Ayon nga sa ilang fans ay kahit isa man lang daw sa kanila ang makapaglaro ay may pag-asang manalo sa gritty Petrogas squad. Very hot nga ngayon ng Angels dahil after a slow start sa tournament with 1-3 win-loss record, 4 na sunod-sunod na panalo ang nagawa nila kaya nasa kanila ang momentum. Isa pa ay dinededicate nila sa namayapang teammate na si Janisa Johnson ang buong conference kaya may extra motivation talaga sila to win. Narito naman ang naging pahayag ni Coach Sherwin. Hopefully makabalik sila. Hindi ko kasi masagot kasi yung medical team namin wala pang advice. Ready naman kami kung hindi sila makabalik or makabalik sila. Ready naman yung team. Especially yung mga bench players na contribute naman talaga na gusto. Hindi nga lang. Hopefully kung makabalik, anytime, kung hindi makabalik, ready. Magaganap ang quarterfinal duel ng dalawang bigating teams sa Martes, August 27. And that's it mga Ka-Valley News. Please continue supporting this channel para sa mga up-to-date na kaganapan sa Creamline World.